Hello everyone! Kumusta po ang lahat? Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Ngayon, ang pag-aaralan nating talata ay mula sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the fresh fruits of all produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. In the Tagalog version, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. So dito, pag-usapan natin ang tungkol sa finances and fruits that we are received from the Lord. And how to share, kung paano natin ibalik sa ating Panginoon, and how to be generous because God gives us so that we can give to others. Dahil lahat ng pagpapala na meron tayo ay binigay sa atin niya ng Diyos. Ano man ang blessings na nare-receive natin, lahat yan ay pagpapala na nagmumula sa Diyos. Mula sa Kanya na ipinagkakaloob sa atin. So, matuto tayong ibalik ang pagpapalang ito na natatanggap natin. Kasi nakasulat sa talata ng Malakay chapter 3 verse 10. Sabi doon, dalhin ninyo ng buong buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala sa lahat. So, kapag ka pala binigay natin ang ikasampung bahagi ng ating blessings na natatanggap natin mula sa Diyos, para sa mga pangangailangan ng simbahan, ng church na kinabibilangan natin. Kapag ka nagampanan natin ang bagay na yun, ibubuhos ang lahat ng blessings o masaganang pagpapala sa atin. Yung lubos na biyaya na matatanggap natin. Sabi doon, masaganang pagpapala ay ibubuhos niya. So, lahat pala ng ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, kailangan maibalik natin ang ikasampung bahagi. Kasi noong unang panahon, ang wine at ang bunga ng kanilang mga ani, yung bunga, yun yung pinaka-wealth nila, yaman nila, yung mapuno yung barn nila, yung bodega ng kanilang ani. Yun yung pinaka-biyaya sa kanila. So, sa atin, ay pera. Kaya lahat ng natatanggap nating biyaya mula sa Diyos, ay matuto na tayong ibalik at pagyamanin ito. Maging good steward tayo at matuto tayong pahalagahan at gamitin sa tama. Kasi, anuman ang pagpapalang marireceive natin, ay isa itong test kung kaya ba nating magbigay ng ating puso at ibalik sa Kanya ang anumang pinagpakakalob sa atin. Kung kaya ba nating ibalik sa ating Panginoon para sa Kanyang kapurihan. At kung paano ito gamitin at i-share din sa iba. Yung unang bahagi at ikasampung bahagi ay kailangan nating ibalik sa Panginoon at magamit sa tama. Tingnan nyo, lahat ng mga generous people ay lalong pinagpapala. Kasi sa dedikasyon nila na ibigay sa ating Diyos ang kita na natatanggap nila. Yung alam nila at natutunan nila kung paano makatulong sa kapwa nila. Kasi binibigyan tayo ng Diyos upang tayo ay makapagbigay din. Maging mapagpala tayo sa iba. At kapag tayo bukas palad na mapagbigay, bukas palad din ang Panginoon para pagpalain tayo. At maging
good steward sa lahat ng mga biyaya niya at pinagpapalang binibigay niya sa atin. Kasi ang pagbibigay isang sakripisyo. Kapag nagbibigay tayo, lalo na sa mga pinaghirapan natin, dapat bukal sa loob natin. Yung walang pag-aalinlangan at yung mahalaga sa atin na pinaghirapan natin. Kasi minsan, ang mga mahihirap or kadalasan sa yung mga mahihirap pa ang sobrang mapagbigay. Kasi lahat ng tao ay may kakayahang makapagbigay. Minsan nga, kung sino pa yung sobrang mapagbigay, sila pa yung taong salat. Sa lahat. Yung nasa puso nila yung mapagbigay, masaya sila na makatulong sa kapwa nila. Kaya, tayo ay maging mapagbigay because God is generous to those who's generous people. Kailangan i-practice natin ang pagbibigay ng pagpapala sa atin. Na ang pagpapala sa atin ng Diyos ay hindi requirements, kundi isang test sa atin or sakripisyo giving. Huwag natin kalimutan na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya naman, kailangan i-apply natin sa ating sarili na wala tayong pag-aari dito sa mundo na hindi pag-aari ng Diyos. Lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. So, kailangan nating ibahagi sa abot ng ating makakaya ang anumang natatanggap nating biyaya mula sa ating Panginoon, na kapag tayo ay marunong mag-share ng pagpapala sa atin, ay lalo tayong bibiyayaan ng Panginoon. Na kasi siya ang tagpapala sa lahat. I-offer natin yung ating unang bahagi at ikasampung bahagi. Dahil kung maalwa ng biyaya na natatanggap natin mula sa Diyos, ay mas lalo tayong maging mapagbigay at maibalik natin ang parangal sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Dahil ang Diyos ay mas generous kaysa sa atin. Pinagpapala niya ang taong mapagbigay at marunong magpahalaga ng mga biyaya na marunong pagyamanin at ginagamit sa tama. At anuman ang meron tayo, lalo na kung saan nagagamit ito sa kabutihan at umaabante ang kaharian ng Diyos. Halimbawa sa church, sa mga taong nangangailangan. Kung gaano tayo mapagbigay, ganun din yung tatanggapin natin. At sobra-sobra pa ang pwede nating ma-receive na biyaya. Dahil kapag tayo ay hindi madamot sa iba, lalo tayong pagpapalain. So, yun ang tatandaan natin, na maging generous tayo para mas generous ang Panginoon sa atin. Lahat ng biyayang natatanggap natin mula sa Kanya ay lalo pa niyang ibibigay 10 times o mas higit pa sa lahat ng ibinibigay natin sa iba or sa mas kailangan na to. Tandaan nyo na mas magaan ang flows ng biyaya kapag magaan din ang pagbibigay natin sa kapwa. So, pagpalain ang mga generous na tao at ang bawat isa. Naway maging generous tayo para maging generous din ang Diyos para sa atin. So, God bless everyone. Till next video, magandang gabi sa lahat.